Egg curry, Pinoy style. Bagay na bagay ito sa bagong saing na kanin. At ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito ginawa. Tara, umpisa na natin. Ilaga muna natin yung itlog. Nagpakulula ako ng tubig dito. Once na kulong-kulo na yung tubig, dahan-dahan na natin ilagay yung mga itlog. Ang gamit ko dito ay 10 itlog para sa recipe natin. Nasa sa inyo kung gaano karami yung gagamitin nyo. Ang importante, dahan-dahan nyo lang na ilalagay itong itlog para hindi mabasag agad. At isa pa guys, importante rin yung temperature ng itlog bago natin ilaga. Kapag malamig yung itlog na gagamitin ninyo, ilabas nyo muna for at least 1 hour para maging room temperature lang. At once na room temp na nga, tsaka nyo lang siya ilaga para nang sa ganun maiwasan natin itong mag-crack. Pinapakuluan ko lang to ng 10 minutes. Habang dinalaga yung itlog, i-prepare muna natin yung mga ingredients. Kailangan natin ng carrot dito. Binabalatan ko lang muna yan. 2 pirasong carrot ang gamit natin para sa recipe na to. Hinihiwa lang natin ang pagilid. Tapos niro-roll natin yan. Niro-roll din natin. Itabi lang muna natin to. Guys, next naman yung patatas. Niready ko lang yung bowl na may tubig. So para saan ba yung tubig? Ginagawa natin to para yung patatas hindi kaagad mag-oxidize. Napansin ba ninyo, kapag hiniwa ninyo yung patatas o binalatan, tapos pinabayaan nyo lang sa open air, unti-unti nagbabrown o minsan kapag mas matagal nagiging itim yung outer part, yun yung oxidation. Ibig sabihin yan, yung patatas na-expose sa hangin or sa oxygen. Kaya ang ginagawa natin, pagkabalat pa lang at pagkahiwa, binababad muna natin sa tubig yan para maiwasan yung oxidation o maiwasan yung pagkakabrown nito. Pagdating sa paghiwa ng patatas, eto medyo hindi na ganun ka tulad ng carrot na. Ginagawa ko dyan, hinihiwa ko lang muna. So hatiin na natin sa kalahati at hindi ko na tatagalan pa. So once na mahiwa, ilagay kagad natin dito sa tubig. Ibabad kagad. Yan. Mamaya, kailangan nating iprito itong patatas. So kapag ipiprito natin yung patatas ng basa, maninilamsik yung mantika. Kaya suggestion ko, bago natin iprito, tuyuin muna natin to. Pag sinabing Pinoy version ng chicken curry, kailangan natin ng sili. Bell pepper ang tinutukoy ko. Siyempre, iba gumagamit ng siling haba. Gagamitin din natin mamaya yon. But for now, eto muna ng bell pepper. Ang ginagawa ko dito, yan, hatiin lang natin sa gitna para matanggal natin yung mga buto. First, tatanggalin muna natin, mano-mano. Tapos kuha lang tayo mamaya ng kutsarita or ng kutsara para ma-scrape off ito ng tuluyan. Pagdating sa bell pepper, halos ipareho din natin. So yan, okay na to. Itabi lang muna natin. Next, yung sibuyas naman. Ang gamit ko dito ay yellow onion. Ito yung sweet variety. Pero pwede kayong gumamit dito ng puting sibuyas. Kung wala talagang yellow o puting sibuyas, kahit yung pula, okay na rin yun. Balatan lang natin to. Tapos, ang ginagawa ko dito ay chino-chop ko lang. Kung medyo malaki yung sibuyas na gamit natin, i-layer nyo muna. Tapos, iwain lang natin. Dahan-dahan. Para dun sa mga bago pa lang na nagluluto, guys, practice lang ang kailangan natin dito. Kailangan natin itong gawin ng maraming beses bago natin talaga makuha. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa or huwag kayong biglang ma-discourage kung feeling ninyo hindi nyo makuha kaagad-agad. So ganyang kalaki, okay na yan para sa akin. Okay na itong sibuyas natin. Next naman, luya. Kailangan natin dito around 1 thumb. Hahatiin ko lang muna sa gitna. Kadkadin nyo lang ninyo. Hindi nyo na kailangan ng kutsilyo dito or ng vegetable peeler. Usually, ginagawa ko dyan, hiniwa ko lang yung 2 strips. So, kuha lang kayo ng isang part para maging flat yung surface. Then, ito na. Hiwain na natin ito ng ganyan. I-layer nyo lang yan. Mas madali yung sakto lang. Tapos, saka natin hiwain into matchstick pieces yan. Ready na itong luya natin. Next, yung bawang naman. Depende sa inyo talaga kung gaano karami yung bawang na gagamitin. Ako kasi medyo mabawang ako. Mas gusto ko yung lasang bawang, yung curry. Para sa akin Kaya to, kinakrush ko lang. Tapos, pagdating sa paghiwa, i-chop nyo lang. Balikan. Para sigurado. O yan, okay na yan. After ng pagpapakulo ng 10 minutes, tanggalin na natin to dito. Turn off ko lang yung apoy at kunin na natin yung itlog. Pagkakuha natin ng itlog, ipa-cool down muna natin to bago natin balatan. Ginagawa ko dito, binababad ko muna dun sa isang bowl na may tubig. Ilagay na natin dito yung itlog. This time around, kahit hindi sobrang ingat, kasi nga napakuluan na natin to, so nalaga na natin yan, hindi na yan mababasag ng basta-basta. Pagdating sa itlog, binabalatan ko to kapag yung sakto na yung temperature then niro-roll ko lang to. Dahan-dahan lang yung pag-roll
Tapos since niroll nga natin kanina, nag-crack na yon. Kumbaga, tuloy-tuloy na tayo. So, itatabi ko muna to at gawin natin yung same step dun pa sa ibang itlog na meron tayo. Ngayon na-prepare na natin lahat ng mga ingredients. Tara, umpisa na natin ang pagluluto. Nagpapainit lang muna ako dito ng lutuan. Gamit kayo ng medyo malalim. Ito na rin yung gagamitin natin mamaya na pagluto mismo ng egg curry. Pero right now, ang gagawin natin ay magpiprito muna tayo ng patatas at ng carrots. At once na mainit na yung mantika, una nating ipiprito itong patatas. Piniprito ko lang to ng mga hanggang 2 minutes. Kailangan lang natin ng magka-texture itong patatas, kaya natin to piniprito. Actually, no, itong pagpritong step na ginagawa natin, optional lang yan. After 1 minute, mapapansin niyo, no? Yung mga part na naprito natin, unti-unti na nagbabrown. So, yun yung gusto nating mangyari. After 2 minutes, ilagay na natin dito yung carrots. So, kung natatandaan ninyo, ito yung same carrots na ni-roll cut natin kanina. Ipiprito lang natin ito kasabay ng patatas for another 2 minutes. So, ganun ulit. Titilt ko muna ulit sa isang side para mag-concentrate yung mantika dito. Isi-strain ko lang muna yan. Tapos, yan, i-boost lang natin to dito. Tapos, pabayaan lang natin na tumulo yung mantika. Guys, next step na tayo. Pinainit ko lang uli yung pan. At eto na yung mantika. Ito yung pinamprito natin kanina ng patatas at ng carrot. Hindi na natin lalahatin, ha? Unahin natin itong sibuyas. Nasabi ko kanina na gusto ko mabawang yung lasa ng ating curry. Pero inuna ko itong sibuyas para sa punto na to dahil kapag inuna ko yung bawang tapos sobrang init ng mantika natin, ang tendency nun, masusunog lang. Ayaw nating mangyari yan. So after mga 20 to 30 seconds, ilagay nyo na kagad yung bawang. At para nga maging garlicky yung flavor nito, igigisa pa rin natin yan. Dadahan-dahanin lang natin to. So yun guys, nakikita ko na yung bawang. Nagbabrown na. Kunin na natin kagad dito yung luya at ilagay na natin. Ang bango na, no? Sibuyas at bawang pa lang yan. Ngayon, paglagay ng luya, yan, maamoy nyo na. Unti-unti ng babango yan. Ilagay na natin yung curry powder kagad. Itong curry powder, pwede nating ilagay right now, katulad ng ginawa ko, or pwedeng mamaya. Para sa recipe na to, nilalagay ko lang to ng maaga. Ang gusto natin mangyari dito ay kumapit yung lasa ng lahat ng mga ingredients na niluluto natin dun sa sauce. Kaya nga magdadagdag pa ako ng patis dito eh. Konti lang muna, ha? Haluin lang natin sandali. Mga 10 seconds to be exact. At maglagay na tayo ng tubig. Pagkalagay natin ng tubig, haluin lang natin ulit, ha? At pabayaan lang natin na yung flavor ng mga ingredient ay humalo na dun sa tubig. Pagdating dun sa amount ng tubig, konti lang muna yung gamitin natin. Takpan lang muna natin yung lutuan, tapos pabayaan lang natin itong mag-simmer. After nating ma-simmer, ilagay na natin kagad dito itong ating Nestle All-Purpose Cream. Yan yung makakatulong para mas maging rich and creamy itong ating egg curry na Filipino style. Kaya ko in-emphasize kanina na dapat naka-lowest heat setting pa rin tayo dahil may kinalaman yan dun sa kakahinat na ng cream. Ibig sabihin, kapag mataas yung ating heat, ibig sabihin kung naka-high tayo, may tendency na mag-curdle itong cream. Ibig sabihin, mamumuumuo yan. Kaya right now, importante na naka-lowest heat setting. Tapos haluin natin kagad. At pwede na natin i-adjust ngayon yung heat to medium. Ilagay na natin itong piniritong patatas at carrots kanina. So kanina bahagya pa lang natin na niluluto to, no? Hindi pa yan sobrang lambot. Kaya nilalagay na natin ngayon para makontinue natin yung pagluto dyan. Halu-haluin lang muna natin. At ituloy lang natin ang pagluto dito for about 2 to 3 minutes. Guys, next, ilagay na natin dito yung mga bell peppers. Itong mga bell pepper, nilalagay natin ito pagkatapos palang maluto mabuti ng patatas at ng carrots. Para nang sa ganun, hindi ito ma-overcook. Kumbaga kapag i-enjoy natin ito mamaya, may konting crisp pa yan. Pero at the same time, yung lasa nito, kumakapit na dito sa ating curry sauce. Ngayon pa nga lang naamoy ko na yan, bango-bango na. Sa tingin ko, dito sauce pa lang, ulam na. So yan, pabayaan lang muna natin yan dyan for around 30 seconds. Mabilisan lang yan.
Next naman, ilagay na natin yung siling haba. Kung mahilig kayo sa maanghang, pwede na ninyong ilagay itong mga siling haba kasabay ng carrots at ng patatas. Pero ginagawa natin ito sa bandang huli para nang sa ganun, yung mga hindi masyadong mahilig sa maanghang, ayos lang yung panlasa. Kumbaga, hindi kakapit masyado yung anghang ng sili sa sauce. Pagkalagay nga ng sili, eto na. Ilagay na natin yung mga nilagang itlog na nabalatan na natin. Since nalaga na tong itlog at sigurado tayong lutong-luto na, dahil nga 10 minutes yung pagkakapakulo natin dyan, di ba? Ibig sabihin yan, halos tapos na tayo sa pagluluto. Itatap ko lang muna ng curry sauce yung egg. And guys, kung gusto niyo na maging saucing-saucing yung curry, I suggest na magdagdag pa kayo ng konting tubig dito. I-adjust nyo na lang yung flavor. At syempre, eto na. Ilagay na natin itong ating Maggi Magic Sarap. Yan yung magbibigay ng kompletong lasa dito sa ating egg curry. Konting halo-halo lang. At guys, isa pa. Dapat sa puntong to, nakapagsaing na kayo. Dahil sigurado ako, tataob yung kaldero kapag natikman nyo to. O diba, sobrang easy lang. Ready na tong ating egg curry Filipino style. Ililipat ko lang yan sa isang serving plate or sa isang serving bowl. Tapos, iserve na natin. Ang gusto ko dito sa ganitong ulam, guys, bukod sa masarap na, abot kaya pa. Itlog pa lang, panalo na eh. Tapos nilagyan pa natin ng curry. So, tingnan nyo yung pagkakaluto natin sa itlog. Di ba? Yung 10 minutes na pagpapakulo o paglaga sa itlog, saktong-sakto lang yan. Nalasahan ko na kagad yung curry. Malasang malasa. Kaya ngayon, tingnan nyo. Kinaninan ko kagad. Guys, ito yun eh. Sauce pa lang, ulam na. Kung gusto niyo ng masarap na ulam, matipid, madaling gawin, at masustansya. Kaya guys subukan nyo tong ating egg curry recipe. And let me know kung gaano ito nagustuhan. Tara, kain tayo!